maaari pa rin kayong tumakbo sa naturang special elections. Kayo po ba'y tatakbo muli dyan, Congressman, sa inyong distrito? Posible, pinag-iisipan ko pa. Unang-una po sa lahat, Congressman, kamusta po ang inyo pong distrito dyan sa Cavite after nga po ng mga pangyayari po sa inyo? Okay naman, mukhang magkakaroon tayo ng special election sa August. Opo, nabanggit niyo po na mayroong special elections, nabanggit din ng COMELEC na maaari pa rin kayong tumakbo sa naturang special elections. Kayo po ba'y tatakbo muli dyan, Congressman, sa inyong distrito? Posible, pinag-iisipan ko pa. Opo. At dito po sa mga pangyayari ngayon, hindi po nagbago ang stand niyo po, no, sa pag-criticize kahit na kasamahan niyo po dati dyan po sa House of Representative. So, ito po ay mas magiging regular na po, mas marami pang mga ano siguro po, Congressman, ang mga banat po ninyo. Mas regular na kasi ngayon bilang private citizen, pwede ko na talagang labanan ng corruption dahil hindi na ako kasama sa Crocodile Farm. And makita ko na talaga kung saan pupunta yung taxpayer money ko. Opo. Congressman, marami pa rin po ba mga constituents ninyo talagang nanghihinayang pumupunta po sa inyo hanggang sa kasalukuyan, nakakausap po ninyo sa mga pangyayari? Kasi kayo po ay binoto ng mga taga 4th District tapos tatanggalin lang ng mga hindi naman botante po sa inyong lugar. Madami talagang nagalit na dahil doon sa naging decision ng Ethics Committee. At yung mga iba naman dito, hindi sila masyadong updated sa national news. Mostly nakafocus lang sila sa local. So yung iba, pumupunta pa sa opisina ko at lahat ng kung ba't ex-congressman na ako. And so far, may adjustment period pa rin naman. Pero kung kayo pong masusunod, Congressman, okay pa rin po ba sa inyo na magkaroon po ng special election na nababanggit 200 million pesos daw po yung kailangan ng COMELEC para isakatuparan ito? May malaking gastos yun. At hindi ko alam kung ba't ganun kalaki yung inaabot ng special elections, hundreds of billions. Kung mga voting machine, kung lahat ng mga voting machines active naman, hindi ko alam kung, I think there should also be an investigation into why sobrang laki ang allocated budget nila para sa special elections. Kasi 200 billion, that's a very large amount for just elections, especially considering na 800,000 population and around 450,000 ang voting population dito. Apo, Congressman, si MJ po ito. Magandang gabi po. Sir, balikan po natin yung pong karanasan bilang pong kinatawan po ng Cavite 4th District dyan po sa House of Representatives. Ano po naging tipping point, Kong? Bakit kayo nagsasalita laban sa administrasyon, particularly laban sa leadership ng Congress noong pong mga panahon na yun? Nag-umpisa yun yung nagkaroon ng flood control issue. Tapos, may accusation si Martin Romualdez sa akin na gumagawa ako ng, parang kumukuha ako ng boto laban sa kanya para mapalitan siya bilang speaker. And since hindi naman totoo yun, at least, ang sinabi ko, kung gusto mo ng away, di makipag-away din ako. So, ever since then, I started attacking Romualdez and I've been exposing the flood control nominees lalo na doon sa Kongreso. And lumaki lang yung issue. Nung nagkaroon ng mga malaking rallies by November 2025, doon na talaga naging focus yun ng national and ng public sentiment.